Okay? So, maganda ito na mayroon tayong pagkakataon para makapagtanong sa kanya. Matagal na po ito. 2013, this has been authored by two professors from the Asian Institute of Management na ang finding nila is yung political dynasty ay nape-perpetuate sa Pilipinas because of poverty. Yun yung kanilang findings. And in my readings, para sa akin, dahil galing ako sa isang fifth class municipality sa Samar, doon sa Northern Samar sa Lapinig, at talagang ang mga infrastruktura doon ay talaga namang hindi ka nais-nais. Malayo sa kabihasnan. Kailan lang nagkakuryente doon, yung mga daan hindi simentado. Okay? But then, our Honorable Vice President is saying na ang Makati nagawa niyang isang munisipyo na, well, sabi nga niya, welfare state na. Okay, dahil yung mga services na dapat ibigay ng gobyerno na ibibigay nila. Maganda. Very impressive Vice President, okay? But then, ang maganda sana kung yung mga politicians in those fifth class municipalities, maiangat nila yung buhay doon. Kasi sa Makati, kung i-compare natin, madali lang mag-ano ng funds dahil nandyan yung mga multinational corporations, yung ating mga embassies nandyan, yung mga companies nandyan. So mabilis siya mag-ano ng tax. So maganda yon, mabilis makaano ng pera. But then, kung magagawa sana ng mga opisyalis natin doon sa mga fifth class municipalities, mas maganda siguro. Now, my question is, since yung political dynasties ay nagtatry because of poverty, I tend to believe na siguro sinasadya this is just my opinion and I want the Vice President to give his opinion. Siguro sinasadya ng mga politicians natin na maging mahirap ang tao para mabilis nila maano yung mga tao. Kasi pag ikaw ay mahirap, sumusunod ka. That is very natural. Sumusunod ka sa mga sinasabi ng mga politicians. Madali yon masabi. Now, Honorable Vice President, what is your take on this? Alam po ninyo, Thank you po. habang tinatanong niyo po yung, binabanggit po ninyo yung poverty at saka yung dynasty. Yun yung poverty, hindi ko malaman kung paano ho may kasalanan yung dynasty. Yun kung nagkakaroon ng poverty dahil sa hindi tama ang pamamahala, nagkakaroon ng poverty because of some economic reasons. Pero it's not because na dynasty, it causes poverty. Of course not. I'm willing to debate with anybody dito sa issue ng anti-dynasty. Alam niyo kung bakit? Political science. Nga pala yung mga political science. Ako kaya ako kumuha ng political science kasi mag-abogado. Pero mali na yung pag-iisip na ganyan. Kami, second batch kasi kami. Before, ang pre-law was only 2 years. Inabot kami ng 4 years. Second batch kami. And so, akala ko, political science, associated with government, etc., pupunta ako sa College of Law, so political science. Anyway, so let's go back to anti-dynasty. Di ba? Salus populi est suprema lex. Kailangan yung gusto ng tao, yun ang mananaig. Bakit naman natin haharangan yung kagustuhan ng tao na pumili ng kanilang mamumuno dahil lamang sa kanilang pagiging kamag-anak? Lalo na kung yung kamag-anak qualified, yung kamag-anak may kakayahan. O ako, ipisinta ko sa inyo mga anak ko. Tama kami, 4 kami sa gobyerno. Pero nahalal ho kami Ang importante lamang dyan sa issue ng dynasty, yun kong kandidato na kamag-anak, nahalal sa isang malinis at marangal na halalan.
At hindi naman ho, porking kamag-anak, sigurado kang mananalo. Sa Maynila, yung mga anak at mga apo, karamihan talo. Ha? So, hindi ho issue yung dahil sa kamag-anak, nananalo. Hindi ho issue. Anak ko. Yung anak ko, sabihin ko pa nga, my son is better than the father. Ang anak ko, in his first term, yung 11 billion na sinabi ko sa inyo, nataasan niya, naging 12 billion. 12 billion na ngayon ang budget ng Makati. Tamang pamamahala. Ano mo, you cited Mindanao. The poverty in Mindanao is because of poor leadership. Hindi ho marunong o hindi tama ang paniniwala. At if I may say so, yun ho kasi sa Mindanao, umiiral pa ho yung feudalism dun. Kapag ang namumuno ay nakakapag-provide ng kanilang mga basic needs, okay na. Kahit na magnakaw ka na magnakaw, wala kaming pakialam dyan. Pero iba na ngayon ang Mindanao. May mga meron na mga dato paglas, meron na marami na ngayong mga marunong mamuno. Lalo na si Paglas, sayang, namatay nga lang na maaga. So, bakit ba naging issue itong dynasty to? The icons of democracy, it's not an issue. Sa Amerika ba? Issue ba yung mga boss? Naman nagiging issue yun. Sa UK, hindi ko issue yan. Ako, kaya ko naisip ko, bakit ko yung anti-dynasty ba, umiiral? Totoo kasi nung mga nakaraan, dahil sa magkamag-anak, talaga buhos ang pera, dayaan at nagkakamatayan. Talagang pinaglalaban na manalo yung kamag-anak. Pero nang sabihin, dahil sa pamumuno, dahil sa continuing dynasty, yun ang nagiging resulta ng poverty. Hindi naman mo ganun yun. The poverty is caused by poor leadership, hindi marunong manager. In fact, hindi ko nga lang nabanggit sa inyo. Pag ako tinatanong, what can you expect from the Binay administration? So, sinasabi ko, ito. Marami pa ako sasabihin sa inyo that you can expect. Pero at the end of the day, ang pinaka-importante is you can expect from a Binay administration one who has an executive ability. Mga political science, ngayon sa public administration o sa administration, hindi na ho uso, mali na ho yun. For one to be a Secretary of Health, he must be a doctor. Hindi ho tama ng administration yun. Yung Makati Medical, baksak na yun. Sino ang nakapagbuhay ulit sa Makati Medical? Hindi ko dahil sa doktor. Hindi nga ho doktor yung nagmamanage ngayon doon. At the end of the day, you can have nice programs, plans, na ipapangako, etc. Kung wala namang executive ability, wala mangyayari sa implementation. Diyan din ho, pumapasok, din yung karanasan. Teachers, for example, cannot be principals right away. Kailangan teacher 1, teacher 2, teacher 3 ka pa, etc. Bago ka maging principal, bago ka maging department head, etc. Bago ka maging presidente ng isang korporasyon, kailangan meron ka mo ng pagdadaan ng karanasan. Presidente ng Pilipinas, hindi ka mag-OJT. Alam niyo, OJT, on the job training. Incidentally, matagal ako nagturo. And that's one thing I miss. Nagturo ako from 1971 to 1986 when I was appointed mayor. 6 na taon lang yan. Kailangan pagdating mo dun sa pagkapangulo, may karanasan ka na. Alam mo na kung paano yung crisis, ano yung mga etc. And then man, that's not the time for you to be a first-timer. Doon sa pwestong yun. Remember, tayo, ang population natin ngayon is more than 100 million pesos. Maraming pagkakataon
na dahil sa kulang ng karanasan, kita ninyo, panay kapalpakan ang nangyari ng solusyon. Okay? So going back to your anti-dynasty, ulitin ko, ako, hindi ho ako pabor dyan, pero kung magkakaroon ng batas, rule of law, susundin ko natin yan. Ulitin ko, it is not a guarantee because you are a relative that you will win in the election. On that side, yes, sir. Assalamualaikum, Vice President Jajumar Vinay. My name is Norlimuel Castillo, freshman Muslim Filipino student from the College of Development Communication. And here is my question. What is your realistic and truthful stand with regards to the struggle of the Muslims in Mindanao that have been fighting for freedom to self-determination, which claim thousands of innocent lives from both sides, government and the people of Mindanao? And what are your concrete plans of action to support the international cause for long-lasting peace, especially here in our country? Thank you. Thank you. Let me start by telling you, kasama ko dito si Princess Rachel Kiram, na pinagmamalaki ko na yung mga ibang mga political parties, meron ng mga listahan ng kanilang mga kandidato, pero wala akong nakita doon na magiging tamang kinatawan para doon sa ating mga kapatid na Muslim. Anyway, it's a good thing to know that you are from Mindanao. Let me just go back to the issue of dynasty. Ngayon, hindi na magiging problema yung dynasty doon kasi marami ng mga aral, dalubhasang mamuno. Sila Dato Paglas, yun na sinasabi ko sa inyo. That's now the kind of leaders that you're having, na succeeded by his brother now, doon sa Maguindanao. Katulad mo, ikaw, ako, tayong lahat, mga Pilipino, iisa ang ating pagnanais. Ano yan? Magkaroon ng katahimikan dyan sa bahagi ng Mindanao. Everybody is clamoring for peace. Dahil ba naman, dahil sa walang katahimikan, yung ating ekonomiya naapektuhan, maraming mga namamatay, etc., etc. Lamang, itong mga agreements nito should be in consonance with our Constitution and other laws on the matter. Okay? So, yun, tinatalakay ngayon sa Kongreso, pero ulitin ko wala sigurong Pilipino magsasabi na ayaw nila magkaroon ng katahimikan. Ang problema lamang sana yung kasunduan na yun tugma sa ating saligang batas. O halimbawa, kasi may feature doon na yung sa BBN magtatayo ng a feature of a parliamentary type of government. Local political science, we have a presidential type of government. Paano naman mangyari doon? Sa magkaroon, parliamentary, sa kamanto, presidential. Pero pwede yun. Doon sa natural resources. Yung mga abusan, mga kung ano-ano, nandun din ang mga natural resources nila. Sana naman, pareho lamang ng ibibigay ng sharing. Hindi naman yung, bakit naman ang laki ang magiging share? So, isa pa, na may problema tayo yung problema natin, hindi ko malaman kung bakit ipinasok yun. Di ba noon, sa panahon ni President Arroyo, na-declare na yung mga features ng agreement na yun to be unconstitutional. Binalik pa uli yun Na-declare na nga unconstitutional. Ipapasok mo ba yun? Pero, ulitin ko, at the end of the day, we must always continue to look for a means or for an agreement that we can have lasting peace in that part of Mindanao. We are one with that.
Thank you po. Thank you, sir. Ako po si Allen Lalusing, galing po sa College of Engineering and Agro-Industrial Technology. Ang tanong ko po, Mr. Vice President, Sir, napakadali pong magtalakay tungkol sa magpo-provide kayo ng trabaho habang ang mga manggagawa ay nanatiling susweldo ng mababa sa minimum wage. Habang ang mga manggagawa ay hindi tumatanggap ng mga benepisyo, habang ang manggagawa ay pinipigilan na kanilang konstitusyonal na karapatan para sa collective bargaining agreement at pinipigilan na sumali sa mga labor union. Lahat po ito ay bunga ng labor only contracting na isang issue lamang 1 day a year. Ito po ay ang problemang ito ay napasok na ng UP. Ang UP. Ang mga manggagawa sa UP, ang mga janitor, ang mga ay lahat ay contractual na rin. Ano po ang masasabi niyo tungkol doon? Alam mo kasama, abogado ko ng labor nung nagpa-practice ako. Bago ako pumunta sa paggobyerno, ang mga kliyente ko, NAFLU, maharap ako sa mga kaso, ako sa probinsya, kliyente ko, mga manggagawa. Kasama ninyo ko sa mga rally. Hanggang sa huling sandali, kahit na mayor ako, ang binibigyan ko ng panahon ay yung idinadaing ng mga manggagawa. At may pagmamalaki ko sa iyo, nung ako'y mayor, marami kong napigilan na yung dispute ng management at saka ng labor. Yung sinasabi niya, matagal lang issue yan. Alam mo, pinagmumulan yan yung independent contractor. Yung tinatanong niya kasi, ang gawain, akala ko tapos na yan. Yan, sila Senator Drilon, yan ang mga sa labor na hindi nila binigyan ng solusyon yan. Kasi, lalo na sa hotel. Sa hotel, yung mga empleyado ng hotel, yung mga waiter doon, waitress, hindi ang kumukuha ay yung management ng hotel. Ang management kumukuha ng independent contractor. So, in which case, walang employee-employer relation yung sa hotel at saka yung mga manggagawa. Kasi empleyado sila ng independent contractor. At para hindi maipit dun sa issue ng forever casual, pagdating ng pang-4 o pang-5 buwan, tinatanggal na yun. So wala ka na magiging issue para ikaw ma-convert na maging permanent. Ipaglalaban natin yan. Ngayon ko lang narinig na hindi pa pala tapos yan. Akala ko na solusyonan na yan. Lalo na dun sa mga empleyado pa ng bangko. In all instances where management does a prerogative of getting employees from an independent contractor, yan ang nagiging problema. Yung OFW. Alam mo, yung OFW, ang inaasam-asam ko, sana sa panahon ko, maaari, pero palagay ko, hindi naman magiging buo, pero ang panalangin ko, sana OFWs will not leave the country because of necessity. At tayo yung mga OFW, kung aalis man, for professional growth, etc., but never necessity. Number 2, yung sana kung magtulong-tulong tayo, masama lamang, meron kayong mga kamag-anak na nagpaplano pa, o meron man may problema sa abroad, sana makipag-coordinate ko kayo sa gobyerno, sabihin nyo sa inyong mga kamag-anak na karamihan ng nadidisgrasya, yung mga karamihan ng naloloko, nakikipag-ugnayan dun sa mga illegal recruiters. Ang nasa abroad natin, siguro mga 3/4 lang ang population na nare-report. 1/4 nun, walang dokumento yun. Undocumented kung tawagin. Malalaman na lamang ng ating pamahalaan na mayroong palang Pedro at Juan dun sa ganitong bansa pagka nagkaroon ng problema. So, isa pa, ito kasama yung problema ng mga naloloko, nagdidisgrasya. Karamihan ng problema
ng OFW doon sa sektor ng domestic services at unskilled. In fairness, yung mga professionals and skilled, walang halos problema dyan. Mataas ang sweldo, maraming benepisyo. Lalo-lalo na, bago umalis dito, tama ang kasunduan. I'm Jandel Cruz from the College of Development Communication. Having mentioned that you are in favor of the FOI bill, aside from that bill, what alternative would you suggest to show the transparency of the national records and documents? And how can this be an advantage to the people and the government? Yung FA1, FOI, Freedom of Information na lahat ng features doon, tama. Meron lang akong reservation na bahagi doon. Ang reservation ko lang doon yung accountability. Kasi yung other sectors sa media, pagka sinungalingan o libelous, merong accountability doon sa FOI. Wala. Yung social media, for example, ang ganda ng purpose doon, yung pagkakaroon ng social media, para maraming tao ang makaalam ng mga bali-balita. Ang problema naman ngayon sa social media, hindi naman ninyo maitatanggi, napasukan na ng politika, ginagamit ko ito sa mga paninira, sa kapwa, mga pagsisinungaling at pangangano pa. Yun ang medyo malungkot. So, kailangan lang yung accountability maging maliwanag din. Kailangan may accountability pag may gano'ng kasalanan. Ayun po. Alam naman tayo, aware naman tayo that the Philippines is still largely an agricultural country. And nakita na rin natin sa history of the world and sa iba-ibang trend ng mga kasaysayan ng mundo, ay necessary yung pagkakaroon ng land reform sa isang agricultural country para magkaroon ng totoong industrialization and economic development dito, no? However, the current agrarian reform programs that we have, like the Comprehensive Agrarian Reform Program, ay napatunayan na sa practice, no, na puro farce din, no, na hindi talaga ito yung genuine agrarian reform na hinahanap natin. Dahil na rin siguro sa yung composition ng ating legislative division ay mostly the same landed elites na ayaw magpamahagi ng kani-kanilang mga lupa. My question, Mr. Vice President, given this context, paano tayo magkakaroon ng genuine agrarian reform that which our country desperately needs? Thank you. Alam mo, ang isasagot ko sa iyo ay yung consideration yan sa agrarian reform, yung CARP. Remember Nicaragua? Yung sa Nicaragua, nung namuno doon ang mga Sandinistas, yun, talagang sinosalize nila. Okay? So dahil nga socialize, yung mga may-ari ng lupa, nang nagmay-ari ng lupa, wala na, hindi naman tinulungan dun sa pangangailangan ng mga traktor, yung pagsasaayos doon na ang mga tinayo nilang halaman. Yung ating CARP, anak, ang problema sa CARP, ewan ko kung yun ang hinahanap yung genuine. Hindi naman tayo, namigay naman eh. Tsaka marami anak, mas marami ang napabigay kaysa dun sa napaupahan. Meron sigurong nabigyan, pinaupa na Pero ang problema, kaya nasasabi mo, halimbawa, na walang genuine results dun sa CARP dahil sa kasalanan ng gobyerno. Pagkabigay sa iyo, okay, ikaw na magme-may-ari ng lupa. Okay, tapos na. So, yung hinahanap-hanap na yung pagbibigay sa iyo ng lupa, makakatulong ka sa production. At meron ka ng magkakakitaan. Ano nangyari? Ang nangyari, nung maibigay sa iyo yung lupa, hindi ka na tinulungan para sa fertilizer, hindi ka na tinulungan para sa mga itatanim, wala ka ng mga assistance. Paano magiging productive mo yun? Paano ka kikita? Paano masasabing maganda ang CARP? Maganda yung pagkakaumpisa, yung pagkakalipa, pero hindi kompleto ang proseso. Kailangan yung pagkakabigay mo, tutulungan mo yun doon sa pangingailangan ng
mga fertilizers, mga patubig. Ha? O, yung halimbawa patubig. Ako, wag ako naging Pangulo, aalisin ko na yung irrigation fee. Sa Pilipinas ka lang makakakita na yung mga irrigators, nagbabayad. At yung ibinabayad nila, ginagamit nung tanggapan ng National Irrigation Administration. Pag nagbabayad, hindi nababawasan ng kita nun. Ha? Kaya yung irrigators fee, dapat tanggalin. O kung isasama pa sa agriculture, yung ito, na dapat nating labanan. Pag ako ay naging Pangulo, babaguhin ko, hindi ko papayagan. Alam mo ba, meron mga Republic Act, kaya nagrarally yung mga mangingisda. Yung mga mangingisda, pinagbabawalan na yung umani ng kung ilang, hindi na tinaas eh. Ha? Marami nang naghahanap buhay. O marami ng kompetensya. Hindi ko lang alam kung it's limited to 3 kilos, something o whatever Kailangan, itaas na yung, ano yung limit. Ngayon, pinagbabawalan, hinuhuli. Hindi naman tugma sa pangangailangan. Dapat yun maitaas mo na yung limitations dun sa pangingisda. Pero ulitin ko sa iyo, yung carp as a start was okay. Because it came to a point na ibinigay yung lupa sa tenant. Ang problema lamang, yung objective, yung end game ng carp, hindi na-sustain. Hindi natulungan ng gobyerno yung pag may-ari na dapat nilang gawin bilang may-ari ng lupa. Thank you, Mr. Vice President. If I may manifest something, meron na pong alternative na nakahain sa Congress, yung House Bill 252, which is the Genuine Agrarian Reform Bill. So, sana ayun po matingnan din natin bilang mga estudyante and ninyo din, sir, para sa mga for future reference. Thank you, sir. Alam mo, natanong ko yung anak ko, si Congresswoman Abigail. Ano ba anak at bakit nagkakaroon ng problema yung House Bill na yun? Yung I think you are referring to the extension yung sa CARP. Hindi, sir. Hindi po siya yung CARPER, but yung House Bill 252. It's the Genuine Agrarian Reform Bill na inihain ng Anak Pawis Party List. Ano ba yung hinahabol ko sa House Bill niyo? Well, alam mo, habang hinahanap ko yung pupunta ko sana, akala ko itong House Bill na ito tungkol sa CARP, tama naman yung objection doon. Extend mo na naman, hindi mo naman sususugan. Imbes na orasan natin yung pag-extend, orasan natin kung paano natin masusustain yung mga pangangailangan ng mga bagong nagme-may-ari ng lupa. So, yun ang nagiging dispute. But then, what's this House Bill you're referring to? if I may, basahin ko yung Alam mo what yan? I have. This is from Anak Pawis Party List, posted sa Principles and Objectives. Number 1, to break up the monopoly of a few landowners and foreign control of our lands. Number 2, to implement genuine agrarian reform in order to finally end the feudal and semi-feudal exploitation of our farmers. Number 3, to increase the income of farmer beneficiaries and raise their living standard through the promotion of cooperatives and other forms of mutual aids as the main vehicle for improving their productivity. Number 4, adheres to the empowerment of rural women and respect the rights to ancestral domain and self-determination of indigenous peoples. Number 5, to launch the thoroughgoing development of our agricultural sector and lay the foundation for national industrialization. Ako, susuportahan ko yan. Tama yung narinig ko sa iyo. Sorry, hindi ko talaga alam yung House Bill na yan. Pero yung intention, apparently sinasabi niya Atty. Roque, ito inihain nila, Congressman Colmenares. Okay yun. Hello, sir. My name is Jevi Kitain, batch 2012 from the College of Huwag kayong Arts. mag-aalala. Sinasabi nga kanina, 10 questions. So ngayon, narinig ko 10 minutes. Habang gusto nyo magtanong, okay lang. Thank you, sir.
Okay. My question, sir, is about, you mentioned earlier accountability and the situation in Mindanao. So my question is about the Oplan Bayanihan during your administration. In Oplan Bayanihan, 55, according to the data from Avon Foundation, 55 battalions of the Armed Forces of the Philippines were deployed in Mindanao. Aside from this, being disrespect to the Comprehensive Agreement on Respect of Humanitarian Rights and the International Humanitarian Law, Oplan Bayanihan has been related to several cases of human rights violations such as extrajudicial killings, forced evacuations, attacks on schools, and even this recent issue about the Lumad killings. My question, sir, is if you mentioned that you respect accountability. So, what concrete actions have you done during your term that held the armed forces of the Philippines accountable for these human rights violations that they themselves have caused? And by the way, sir, my question again is, what have you done, not what your plans are, because marami na po ang humingi ng nagsabi na ginagawa na ito ay sinusuportahan nila, na wala na pong ayaw nila ng human rights violations, but still kami po ay patuloy na tinitiktikan, patuloy po kami na nakakaranas ng mga pagkawala, desaparecidos ng mga especially po sa mga aktivista. By the way, I would also like to take this opportunity to invite everyone because the UPLB Perspective is going to hold an indignation rally along with the University Student Council for the Lumads later, 5:30 p.m. at the Carabao Park. Thank you. Sana sumama kayo doon sa indignation rally nyo. Tama naman. Kailangan Kayo din po, sir. Parang hindi na kayo parang hindi kayo taga-UP pag hindi kayo sumama dyan. Ha? Alam mo anak, yung tinatanong mo, naalala ko yung ako pinakakulelat sa rating. Ha? Kasi yung tinanong dun sa mga Makati businessmen, how do you rate the performance of the Vice President? Ako naging kulelat. Paano naman ako magkakaroon ng performance, anak? Ang pagkakatanong nila yung Office of the Vice President. Alam mo, nung ako'y nagkakampanya, sabi ko nga, ako magiging pangalawang pangulo na magtatrabaho. Hindi ba yung nakatingala lagi? Kailan kaya ako papalit? Yung spare tire. Aalisin ko yun. Kaya naman natutuwa ako na binigyan ako ng pagkakataon magtrabaho sa administrasyon nito. Okay? Pero, yun nga, mababa ang rating ko, hindi naman nila tinignan na nagtrabaho naman ako, hindi yung Office of the Vice President. Si Vice President na-appoint sa shelter sector. O di kailangan bigyan niyo ako ng rating kung nagtrabaho o hindi ng tama doon sa shelter sector. At sasabihin ko naman sa inyo, Pag-ibig, one of the best government agencies. Tama ang pamamahala ko dyan. Kasi chairman ako ng Pag-ibig, chairman ako ng NHA, etc. etc. Ngayon, pupunta ako sa itinatanong mo na, hindi ko trabaho yan. Oo nga't membro ako ng administration, wala naman akong pagkakataon na ma-involve sa paggawa ng desisyon, gumawa ng mga hakbang dyan sa maling ginagawa. Okay? Hindi ako decision maker dyan. Para lang, pag sinasabi mo, anong ginagawa mo para dun sa paghabol natin dun sa Spratly? Hindi ko ang hawak ko, shelter sector. Okay? Pero in principle, magkasama tayo dyan. Puntahan mo lang yung pinanggalingan ko, anak, human rights pa rin ako. Na-involve pa rin ako sa human rights. Hindi ako papayag na papatayin niya mga yan, yung mga human rights violation. Hindi ako papayag dyan. Ipaglalaban ko, paiimbestigahan natin, Royce, Sundalo, whatever. Hindi dapat umiral yung pag-violate sa batas. I want to assure you that I still have that spirit of being a human rights lawyer. Ginoong Pangalawang Pangulo, magandang hapon po.
Ako po si Gian Garma, senior student mula sa Kolehiyo ng Komunikasyong Pagkaunlaran. Ang katanungan ko po ay patungkol sa mga political advertisements ngayon, sa mga sandaling ito. Meron po kasi mga nagpapahiwatig from the electorate at yung iba po, mga taga-COMELEC na rin, na sana'y marebisa ang Omnibus Election Code para maregula rin po ang mga political advertisements na umeere outside the campaign period. At hindi naman po lingid sa ating kaalaman na may mga lumalabas din po ang inyong tanggapan ng mga patalastas sa radyo at telebisyon nationwide. Ang tanong ko po ay may dalawang bahagi. Una, pabor ba kayo sa panukalang iyon na i-regulate ang mga political advertisements na umeere labas ng election campaign period, in particular before? At pangalawa po, saan po nanggagaling yung pinambabayad ninyo ng mga patalastas? Alam mo anak, mabuti sinabi mo panukala. Ha? Dahil sa panukala pa yan, susundin natin ang batas na umiiral. Ha? I think this is a case of the Solveta. No? Yung sa Solveta case, sabi ng Supreme Court, yung mga prohibitions mangyayari lamang doon sa panahon ng campaign. O kaya nakapagpahayag na, nakapagpahayag na ng Certificate of Candidacy. Wala pa naman tayo anak doon eh. O kaya, wala naman nababiolate. Ngayon, sana lumabas na yung panukala yan para merong magbabawal. Pero ngayon hindi bawal. Okay? Ngayon, pangalawa, ano ba yung pangalawa na tinatanong mo? Saan po nanggagaling, Ay, Mr. Vice nanggagaling President, ang yung pera? pondo ng... Opo. Pwede ba- Considering, sir, na ang estimate 400,000 pesos ang isang 30 seconds lang on primetime TV. Malaki na rin po yun, sir, kung tutuusin. Totoo yun, anak. Pero... Totoo yun, ha? Pero naman, let us give a presumption na sumusunod naman sila sa batas. Na yung pera, legal na pera, hindi ninakaw na pera. Okay? So, sir, can you... Kasi magiging masama yon, magiging issue yung halaga kung gagamitin ang pera ng bayan o kaya mga nakaw na pera, bawal yun. Pero kung may kakayahan naman, total naman, di ba? May allowable expenses. Kahit na sa panahon ng eleksyon, mayroong allowable expenses. So, sir, saan po exactly nanggagaling po yung pondo? Does it come from the funds of the Office of the Vice President? Alin, excuse me? Yung pong mga pinangbabayad nyo po sa mga patalastas sa radyo at television, is it paid for by the Office of the Vice President? No, I never do that, excuse me. Pera ho yun. Yung iba, pera namin. Yung iba, nahinga namin ng tulong. Yung iba namin kasama. Pero hindi po excuse me hindi ho gumagawa. Hindi ho ako yun. Okay po, sir. Maraming salamat po. Baka ho yung iba. Yung mga... Sinong iba, sir? Yung mga iba, mga nagbibigay ng mga kotse, mga ano, trabaho nila yun, kasama yun dun. Pero ako, wala, excuse me. Okay po, sir. Thank you po, sir. Salamat po. Naging controversial po o usap-usapan yung pag-alis niyo po sa gabinete ng Administrasyong Aquino. At alam naman po natin na ang pangunahing plataforma ng Administrasyong Aquino ay pagsugpo sa korupsyon. Ngayon, ang direktang tanong ko po, nangangailangan ng direktang sagot. Yes, sir! Huwag kang mag-aalala. Sasagutin kita ng diretso. Hindi ako magpapaligoy-ligoy. Okay. Ito po yung tanong po. Noong kayo po ay bahagi pa ng gabinete ni Pangulong Aquino, ano po ang inyong pinakamagandang nagawa upang makatulong sa pagsukpo sa korupsyon? Ang aking nagawa, dun sa pinamahalaang kong mga agencies, NHA, Pag-ibig, HGC, anim lahat ng agencies na ako naging chairman. Wala akong issue dyan ng corruption. O, yun ang aking nagawa.
wala kaming bahid na kami na-involve sa corruption. Ngayon, kung hahanapan mo ko ng active action sa paglaban sa corruption, ang aking isasagot lang sa iyo yung sa aking mga pinamahalaang mga agencies. Ha? Yung mga ibang department, yung Department of Agriculture, kung ano-ano mga pinag-aanuhan doon, hindi ko na, wala na akong authority makagawa ho doon. Ha? Yung presidente no, ang dapat tanungin natin kung ano ang kanyang nagawa paglaban dyan sa corruption. Okay. Maraming salamat. Wala akong duty, wala akong authority, wala naman akong wala akong power. Basta ang masasabi ko, ang tulong ko indirectly, walang corruption charges dun sa aming mga ahensyang hinawakan. On this side, please. Lucky Lopez po from the College of Agriculture, BS Agriculture. Mula po sa Hulo hanggang sa Maguindanao at sa ang panig man ng Pilipinas, madaming tao ang nagugutom. Madaming mga Pilipino ang namamatay sa mga simpleng sakit. Madaming mga magsasaka ang baon sa utang. Madaming mga gustong mga pag-aral ang hindi nakakapag-aral. Madaming po mga pangarap ang nawawala na lang sa hangin. Sa Metro Manila pa lang po, madaming walang bahay, madaming hindi nakakakain, madaming namamalimos. Kung ano-ano pa pong problema kasama na sa traffic sa EDSA. Pero ang unang-una lang po talaga dyan na kailangan yung solusyonan bilang kung magiging Pangulo man po kayo, ay kung paano po iangat ang 30% ng populasyon ng Pilipinas na mahirap pa rin. Mula pa ng panahon na nasimulan yung bansa natin hanggang sa ngayon na maglagpas 100 taon na po yung nakalipas, madami pa rin yung mahihirap. Tapos madami pa rin po yung mga namamatay sa mga simpleng sakit at madami pa rin po yung nagugutom hanggang ngayon. Alam ba kung bakit? Di ba ang laging tinutulig sa natin ngayon, ang pagkapakilala, pinapapaniwala tayong lahat na in a way, tama naman. Maganda ang ekonomiya. Okay. Ang problema, walang inclusive growth, exclusive growth. Ang nangyayari, yung mahirap, lalong humihirap, yung mayaman, lalong lumayaman. Okay? Ayun, paano natin magkakaroon tayo ng inclusive growth? Kailangan harapin natin yung problema ng kawalan ng trabaho. Okay. Kayo sa education, kailangan magkaroon kayo ng sapat na suporta kasi ang competition, ngayon magkakaroon ng ASEAN community, no? Yan, magiging solusyon yan sa kawalan ng trabaho. We can provide the manpower, but the competition will be very keen. Kailangan talagang skilled ka. Okay? Yung inclusive growth, kailangan marami ang magkaroon ng trabaho. Mabawasan yung walang trabaho. Yung, halimbawa, dyan sa agriculture. Yung agriculture, dapat tulungan na maging productive para yung mga kabataan, lalo yung mga kabataan ninyo. Marami kasi kabataan umalis na sa mga lalawigan, nagpunta na sa mga lungsod. Kailangan ma-attract sila, kailangan maipakita sa kanila na magiging productive yung kanilang pagtrabaho dun sa mga ating mga agricultural sectors. So, ulitin ko sa iyo, haharapin natin yung problema ng inclusive growth, tataasin natin yung mga magkakatrabaho, tataasan natin ng mga serbisyo sa kalusugan, mga pangangailangan ng mga matanda, etc. Kailangan lamang ma-disseminate, ma-involve, maging beneficiary ang mga mahihirap, lalo na doon sa sinasabi ng ganda ng ekonomiya. Sir, bakit po sa Makati madami pa rin informal settler? Ano? Sa Makati po madami. Sa Makati? Opo. Excuse me, tiga saan ka ba? Tiga Mandaluyong po ako, sir. Kapit-bahay ko lang po, nag-aral po ako ng Mandaluyong Science. Turo mo sa akin, nasa ng informal settler? Hanapin niyo na po, sir, hindi niyo po yata nakikita. Alam mo partner, kami, siguro kung mga
mga 3 o 5% na lang ang informal settler sa amin sa Makati. Yung Eh di sir, meron pa rin po. Sabi niyo po, wala eh. alam mo, siguro yung 3%, pwede mo na sigurong wala. Di ba? Pero ang sasabihin mo, yung sinasabi mo, noon kayo, mga napapasyal kayo, napadaan kayo sa South Super Highway, yun, marami talagang informal settler noon. Libo-libo yung informal settler namin. Pero ngayon, sabi ko na lang sa'yo, huwag nang wala. Halos wala. Kaya ka tanong ko sa iyo, saan ba? Makapit-bahay lang tayo. O may tuturo ka ba sa poblasyon na meron pa informal settler doon? Wala na doon informal settler sa poblasyon, nakatapat ng Mandaluyong. Yung katapat ng Mandaluyong doon sa mga remo-remo, ang natitira na lang doon, hindi naman informal. Yun informal settler in the sense na hindi sila nagme-may-ari ng lupa. Okay? Yun, binibigyan na namin ng panahon doon sa mga ibang lugar mapunta. Ayaw pa nila. Yun na lang natitira. Doon sa may tabi ng Loyola Memorial. Yun, mayroon pang informal settler doon. Pero yung private property yun Private property yun Ngayon, marami na kami. Alam mo ba, partner, na kami modelo sa pagpapalipat ng mga informal settlers? Tanungin mo sa Gawad Kalinga. Ang Gawad Kalinga, lagi kami itinuturo ng modelo sa paglilikas ng informal settler. Ang itinuturo nila yung doon sa San Francisco del Monte. Sa San Jose del Monte. Sir. Modelo kami doon. Bakit kami modelo? Kasi yung mga naglilikas, basta nilikas na lang, ayos na. Kami pag naglilikas kami, ginagawa namin ng kalye. At kahit na nailikas na, binibigyan pa rin namin sila ng benepisyo ng parang taga Makati. Sir, ako po, napalibot po ko dyan sa may pabahay niyo dito lang malapit sa Los Baños. Hindi ko po alam kung bayan ng Kalawan. Kung model po talaga kayo ng relocation, sir, yung mga pabahay doon wala pong bubong, tapos tabing-tabing lang po. Mas mukha pa nga po silang informal settler guys sa mga taga Metro Manila. Hindi na totoo yan. Sir, alam mo yan, puntahan po. Wala pa po 1 hour. Yung mga naninira lang, pumunta ho tayo doon. Maraming beses na ho in-interview sa television yun. Yung mga naninira ho doon, galit lang sa amin yun. Yun ang mga kasama ng mga nagsisinungaling at kung anong bintang. Boss, unang-una, wala yung sinasabing walang bubong. Yung nagkaroon wala ng bubong dahil sa lakas talaga, lakas ng bagyo. Nasentro kasi yung, ano ang bayan na? It starts with the sea. Kalawan. Sa Kalawan, sentro talaga yung lakas ng mga hangin nun. Kasama pa namin ng mayor doon. Ang mga, siguro ang napakinggan mo, yung galit sa amin. Pero sana pinakinggan mo rin yung mga nagsasabi ng totoo na hindi totoo yung binibintang sa amin. Sige po, sir. Sir, bigyan ko na kayo ng freebie. Last na po ito, alis na. Sige lang. Sana totoo sasabihin mo. Alam ko naman po, sir, na syempre sinabi niyo na po tatakbo kayong presidente, di ba? So may tatlong matunog na kandidato, ikaw, kayo po, si Grace po, daw, tapos syempre po si Secretary Mar Rojas. Bakit po namin kailangan iboto si Judge Omar Binay? Salamat ulitin ko lang sa iyo. Kaya ako nagkakandidato, pagkapangulo, unang-una, passion ko yung magtrabaho sa pamahalaan. Ang issue, karanasan, kakayahan, at pagkalinga sa ating mga kababayan. Karanasan, ayoko nang turo sila, ganito. Basta ako, ang tagal kong naging executive sa pamahalaan. Mahigit na 20 taon. Kakayahan, resulta. Sino ba sa inyo magsasabing pangit at walang kwenta ang naging pamumuno namin sa Makati? Kinaiingitan nga po kami, sa totoo lang. Kahit na nga lang yung sa mga senior citizen, yun na lang, senior citizen. Walang makakaparisong ng mga serbisyong natatanggap ng taga Makati doon sa aming pamamahala.
So, yun o ang issue, ulitin ko ha. Ang batayan po natin, sana, yung pagboto, hindi yung mga babayaran para bumoto, sana ang magiging batayan, may karanasan ba? Hindi ba mag-OOJT? Tapos, kung may karanasan ba, nakapagpakita ba ng kakayahan? At pagkatapos, yung pagkalinga at pagmamalasakit sa kapwa. Tatlong bagay na issue na siyang magiging dahilan para iboto mo ako sa darating na hapon. Maraming salamat po, sir. Okay na. Ayun, magandang hapon po. Ako po si Ivan Zuniga, BS Forestry student from the College of Forestry and Natural Resources and the incumbent Vice Chairperson of the UPLB University Student Council. So, sa kasalukuyang kalagayan po ng bansa natin, masasabi ko po na napakaraming mga political prisoners. So these are individuals who are open critics of the government na charged with trumped-up cases and locked away in prisons, never to be heard of again. And the government is an active part of keeping them in these prisons. Maliban pa po doon, masasabi natin na napakaraming mga human rights violations in all parts of the country, as in the case of the Lumad communities in Mindanao, extrajudicial killings, napakarami po. And masasabi po natin na ang mga mamamayang Pilipino ay patuloy na naninindigan na nakikipaglaban para sa kanilang mga karapatan. And this is because there is something wrong in our country. So masasabi ko po ngayon na napakarami pong mga grupo na tumutulig sa gobyerno. Napakarami mga armed groups ready to maglunsad ng revolusyon laban sa gobyerno. So my question to you now, Mr. Vice President, is what is your plan or what are the concrete action steps that you have taken to resume peace talks with these revolutionary groups, particularly the National Democratic Front of the Philippines and other similar groups? Alam mo, Brad, yung mga namumuno, lalo na sa Netherlands, kasama ko yung mga yan. We will be talking of the same language, same words, same feelings. Yun, sinabi ko na rin sa kanila, dito sa administrasyon nito, niloloko lang kayo na magkakaroon ng peace agreement. Wala sa administrasyon nito ang makakagawa ng peace agreement kasi hindi ho sila nagtitiwala doon sa kanilang kakausapin. Yun ang totoo. Ako, sinimulan ko na, kasama ko pa yan noon pa, hindi naman ako bago dyan sa larangan ng yung mga political prisoners, etc. etc. Sabi ko nga sa inyo, pag ako nahalal, human rights lawyer pa rin ako. Hindi ako papayag na yung rule of law hindi manamay. I would just like to manifest, sir, that I'm quite disappointed because kanina niyo pa po sinasabi na the current administration, you're detaching yourself from the current administration, whereas you are part of the current administration. So whatever you say about the current administration reflects on your performance as the current vice president of the country. So with that po, my question is still standing. Ano po yung mga concrete action steps that you have taken as part of the current administration? Anak, tatandaan mo lang ang Vice President, kaya pagka magkakaroon ng amendment, dapat sa Constitution natin, dapat maglagay specifically, magkaroon ng batas na ito ang Vice President magtatrabaho. Wala ni isang board na makikitaan ninyo na may trabaho ang Vice President. May pa sa Amerika. Sa Amerika, yung Vice President designated as presiding officer of the Senate. Otherwise, totoo talaga, spare time lang ang trabaho ng Vice President. Ngayon, ako, naging bahagi ng administrasyon. Sana unawain mo naman, kanya-kanyang trabaho yan. Hindi naman ako isinasama dyan sa pisto. Hindi naman ako sinabihang makialam pa dito. Ang pinagmatrabaho sa akin, shelter, o shelter ko yung akin. Doon ho ninyo tingnan kung ano ang nagawa ko sa administrasyon. Pero yung hindi ko, yung sabi yung problema dyan sa magkaroon ng peace agreement, hindi naman ako kasama doon. Hindi naman ako sinasama. Hindi naman ako inaandayahan. It all depends
kung ako ay aanyayan o bibigyan ako ng authority ng Pangulo na magtrabaho dyan. Doon yung ko sinilin kung ano ang nagawa ko sa administrasyon. Pero unawain mo rin na kanya-kanyang trabaho sa administrasyon. Yung peace agreement at pag-ano, hindi ibinigay sa akin yan. Hindi ako naatasan magtrabaho dyan. Kasi po, to say that you do not have control or you cannot do anything to resolve these issues as the second highest official in the government, then what does that say about our government? Alam mo, anak, sa public administration, may mga organizational setup. Mayroong mga decision makers yan. Mayroong staff. Mayroong ano. Ako nga, hindi man ako binigyan ng pagkakataon na maglingkod, magtrabaho dyan sa mga peace agreement at saka dyan sa mga violations na yan. Isipin mo na lang kung halimbawa makikialam ako dito sa mga patayan na yan. Di magagalit sa akin ng pulis noon. Magagalit ang hindi mo trabaho yan. Administrasyon, oo nga, pero organizationally, I was part of the administration. Pero functionally, wala naman akong function doon. Bakit? Bakit? Maangal ba kayo? Turo nyo nga kung anong function. Ang binigay sa akin function, ang trabaho ko sa administrasyon, tungkol sa pabahay. O di yun ang trabaho ko. Magandang hapon po, sir. Ako po si Denise Doctolero, Students' Rights and Welfare Committee Head ng UPLB University Student Council. Sa kasalukuyang administrasyon po, pinatupad po yung Roadmap to Public Higher Education Reform kung saan yung mga SUCs ay dapat self-financing na by 2016. So, nandyan din po yung CHED Memo 3 kung saan nililegalize yung pagtataas ng mga matrikula ng mga SUCs po. At ayun po, yung manifestation nga po nito, nandyan na po yung 2.2 billion peso budget cut ng UP system. So ang tanong ko po ay bilang isang national leader at part ng kasalukuyang administrasyon, ano po ang stand nyo dito sa isyong ito at ano po yung konkretong nagawa nyo para sa educational sector? By the way, wala na ako sa administrasyon nag-resign ako At ako, di ba? Ako ang umangal kaagad na kulang ang suporta doon sa mga state universities and colleges. At sinabi ko na doon sa mga estudyante sa Cavite at sasabihin ko rin sa inyo, hindi malalayo ang direksyon talaga, hindi dadagdagan ng budget ang educational sector at ang pagkukunan ng mga perang pangangailangan pagbabayarin ang mga estudyante. Yun. That's one reason why they have to increase yung mga tuition, etc., etc. Kasi ayaw na nga nilang magdagdag o kulang ang binibigay nilang budget para suporta sa mga state universities and colleges. Pero ulitin ko lang anak hindi ako naatasan, hindi ko naging function yung sa education. Mayroong Secretary of Education kasi ang namamahala dyan sa problema. Madami pa. Salamat po.